piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, hello, hello mga ka-AAP! Salamat po muli sa Diyos na tayo po ay magkasama-sama sa araw na ito. Nawa, patuloy po tayong datnan ng pag-ibig, habag at awa ng Panginoon habang tayo po muli ay nakagpapalakasan sa mga salita ng Panginoon na araw-araw niyang laan para sa bawat isang naghahanap sa Kanya. So, bago po ang lahat, tayo po muli ay manalangin. Salamat po ng marami muli, Ama, sa pagkakataong ito na biyayaan niyo po sa bawat sa amin upang muli parangalan ang iyong pangalan. Pangalawa ay upang patuloy na tumanggap muli sa mga pagpapalang laan mo sa amin sa magitan ng kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kaunawaan sa mga salita mong aming pumuling pagbahaginan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, mabilis lamang po yung aking pong sharing. Pinamagatan, How to Overcome Scarcity Mindset. Yan po. So, ano po ba ibig sabihin ng scarcity mindset? Pag sinabi pong scarcity po ay, sa dictionary ay, this terms refers to lack or insufficiency of something such as, sabi niya, resources, time, or opportunities. So, sa ibang kahulugan po dito ay poverty, kahirapan, yan, inadequacy, and under supply. So, ayan po. At ang magiging text po natin sa umagang ito, sa araw na ito, ay mula po sa mga aklat ni San Lucas, mga kabanatang 12, at mga talatang 22 hanggang 31. So, babasahin ko po. Sabi niya rito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong mga buhay, kung ano ang iyong kakainin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan nyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega, pero pinakakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit konti sa pamamagitan ng pag-alala? Kaya kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa ibang bagay? Tignan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng maisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng bulaklak na yon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya? Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan nyo ay ibibigay niya. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kung mapapansin nyo po ang nabanggit po natin o nabasa po natin na salita mula sa Panginoon ay pangungusap mismo ng Panginoong Yesus para paalalahanan ang kanyang mga tagasunod, tagapakinig
na hindi dapat tayo nagkakaroon ng kaisipan na laging kulang-kulang, laging nag-aalala sa buhay na ito. By the way, ang isa pong kapareho po ng mga talata natin ay mula sa aklat ng mga Mateo, chapter 6, verse 25 to 34. So the same po yung sinasabi ng Panginoong Hesus dyan, sa kalalagayan ng isang taong labis na nag-aalala, labis na natatakot sa kanyang mga pangangailangan. Feeling niya daming kakulangan sa buhay na ito. Kaya ilang beses nagpaalala ang Panginoon na huwag daw tayong matakot o mag-alala. Okay? So, sabi niya rito, scarcity mindset ay sa Tagalog, kung tatagalogin po ang ibig sabihin ng scarcity mindset ay kaisipang laging nag-iisip na maraming kulang. Laging kapos, parang marami siyang bahala sa buhay. It describes, sabi niya, a mindset where a person always feels that resources, time, or opportunities are limited or insufficient. Sabi diyan, inilalarawan nito ang isang kaisipan ng isang tao ay makaramdam ng limitado o kulang ang mapagkukunan, oras, o oportunidad. So yan daw po yung mga sinasabi po ng salita ng Panginoon. Bakit po tayo nag-aalala? So, sabi niya rito, a scarcity mindset is simply fearing that there are not enough resources available, whether it be money, time, opportunities, or success. Ang sabi niya rito, ang scarcity mindset daw ay isang takot o pag-aalala na walang sapat na mapagkukunan, maging ito man ay pera, oras, oportunidad, or tagumpay. So yan daw po ang simpleng pakahulugan po ng salitang scarcity mindset. So ano po ba ang kabaliktaran ng scarcity mindset? Ito po yung abundance mindset naman. So dalawa po ang pakahulugan po ng scarcity at saka abundance. Yung isa, laging nag-iisip ng kahirapan, kakulangan. Pero sa kabila naman, laging nag-iisip na sobra-sobra. At ang nakikita lagi ng abundance mindset ay ang sobra-sobrang pagpapala ng Panginoon. So mag-iwan lamang po ako ng mga ilang senyales. Paano daw po natin malalaman na ang isang tao o ikaw o ako ay nakakaranas na tinatawag na scarcity mindset. Number 1, na sinyalis daw, baka ikaw ate, kuya, nakakaranas ng ganito. So, number 1, sobrang nag-aalala. You regularly worry about money. Ayan po ang isa po sinyales. Kumusta po ate pagdating sa usaping pera? Tayo po ba ay sobrang nag-aalala, madalas na nag-aalala pagdating po sa usaping kaperahan? Natatakot tayo kung saan manggagaling, saan tayo kukuha. Meron na nga tayong hawak-hawak, minsan nag-aala pa rin tayo. Okay, so one of the most prevalent signs of a scarcity mindset is an obsessive worry about money. So isa daw po sa pinakakaraniwang palatandaan o senyales ng pagkakaroon ng mindset na laging kulang-kulang o nag-aalala, laging kapos ang kanyang kaisipan, ay sobra o labis na pag-aalala pagdating po sa pera. Ayan po. Number 2, kaya sabi niya sa salita ng Panginoon, Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera.
at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. O, di ba ate, kuya, napakaganda ang pangako ni Lord pagdating po sa pag-aalala sa usapin ng kaperahan. Okay? So, number 2 na sinyalis daw po kung paano natin makikilala ng isang tao ay nag-iisip ng pagkabahala o pagkakulangan o kakapusan sa buhay na to. You never feel, sabi niya, like you have enough. Ano ibig sabihin nito? Ang mga taong may scarcity mindset ay palaging hindi nasisiyahan o nakukontento, naniniwala na hindi sila kailanman magkakaroon ng sapat na anumang bagay. Nakikita na po natin ang isang senyales po ng pagkakaroon po ng kaisipan na laging kulang-kulang, laging kapos o yung tinatawag na sa ibang term natin, poverty mentality. So yan po yung sinasabi po nung Luke chapter 12 kanina na binasa natin at yung Matthew chapter 6, 25 to 34, yung sobrang pag-aalala. Parang ang laging nakikita ay yung kakulangan, hindi yung abundance ng Panginoon. Okay, number 3 na senyales, baka dito ko lamang po muna puputulin pansamantala dahil itutuloy ko po sa susunod na kabanata po chapter po natin para mas makuha po natin. You aren't happy when others succeed. Sabi niya, wala daw tayong pakiramdam na pagiging masaya kapag nakikita natin na nagtatagumpay ang kapwa natin. So, ito po yung pakiramdam na lagi tayong, alam mo yun, naiinis, nagagalit, sumasama ang loob natin kapag nakita natin na ang kapitbahay natin o mga ibang mga tao sa paligid natin ay nagtatagumpay. So, ayan po. At pang-apat, you feel that you improve, that to improve your situation, someone else must deteriorate. Anong ibig sabihin nito? Pakiramdam mo na para umunlad daw ang iyong kalalagayan, kailangan bumagsak ang kalalagayan ng iba. Alam nyo, ito po yung isang mentality ng maraming Pinoy. Yung salitang, narinig nyo na po ba yung salitang crab mentality? So, ayan po yung ibig niyang sabihin. So, feeling natin, parang hindi tayo nag-i-improve, parang hindi tayo umaangat yung mga kalalagayan natin dahil ang nakikita natin, yung iba ay umaangat. So, ayun po, parang nanlilit tayo sa mga sarili natin kapag tayo po ay nakakakita ng umaangat. So, gusto natin sila din ay hatakin pababa. And then, panghuli po na senyales po, you constantly blame others for your situation. Ito po yung parang isinisisi natin sa iba, yung ating mga kalalagayan sa buhay. Kunyari, nasa alanganin kalalagayan tayo, parang isinisisi natin sa pangyayari, sa mga tao, sa mga nakaraan. So yan daw po yung mga ilang senyales bakit po ang isang tao ay nagkakaroon ng tinatawag na scarcity mindset. Yun po yung ibig niyang sabihin. So, itutuloy ko po ito sa susunod po na kabanata natin. O part 2 po yung aking topic dahil gusto ko pong maibigay din po yung mga ilang paraan kung paano din po natin ito na-overcome. So, mahalaga, nakita po natin yung mga ilang senyales kasi baka ikaw ate o baka ako minsan ay meron akong ganitong mga kalalagayan ng kaisipan na sa sobrang pag-aalala, sobrang pagkatakot sa maraming bagay na hindi naman dapat. So, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami Panginoon na sa araw na ito kami po ay muli mong pinaalalahanan.
kinausap mula sa iyong salita na hindi po namin dapat paghariin ang mga kaisipan na laging kulang-kulang o yung kakapusan o yung laging may takot sa mga hinaharap namin sa buhay na to. Kundi, Lord, tulungan mo kami na lalong magtiwala sa iyo para nang sa ganun, Lord, kami ay laging payapa, magkakaroon ng laging positibong kaisipan sa aming buhay araw-araw. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-EAP at hanggang sa susunod, yung part 2 po nito, abangan niyo po. Thank you and God bless. Bye-bye.